So good morning boys and girls. Ngayon ay April 23, 2025. So katatapos lang ng birthday ni manager. Ayan nga, nag-celebrate kahapon din sa may hospital ng Maynila. So ngayon umuwi tayo ng gabi. Kasi nga maglalaba tayo kasi tambak na yung labahin. Isang linggo na. Mula nung na-hospital si manager. Kaya ito, hinihiwalay natin yung puti sa bicolor. So magamit tayo ng washing machine kasi nga pag hindi tayo gumamit ng washing machine, abutin tayo ng hapon. So, maaga tayo nagising na to para makapaglaba kasi nga pupunta tayo ng hospital ng Maynila. Pero dito sa mismong araw na to, nagkaroon ng magandang balita kasi good news. Habang naglalaba ako dyan, biglang tumawag si Joe, yung kapatid ni manager, sa akin na palalabasin na daw si manager, pwede na daw umuwi. So nagmamadali ako kasi nga kailangan makauwi siya ngayon kasi inip na nga siya, matagal na daw siya nung naiinip kasi nga syempre ilang araw na siyang nasa hospital. At dito sa part na to, ayan, tinutulungan niya ako ng anak ko, yan, si Cloud. So tinutulungan niya akong magbanlaw, siya magbabanlaw. At ako naman yung tiga sabon. So habutin na nga lang yan, malaki na yung ating baby damulag. So ayan, nagbabanlaw siya. So yung labahin ko, iniwan ko sa kanya kasi nga kailangan ko puntahan yung mama niya. So ayan. At nang tumawag na nga sila sa akin, kailangan na raw makaalis kasi pati napunod ng hali, baka daw pinabukasan pa makauwi. So nagdali-dali nga ako, sumakay ng tricycle. So pupunta ako dyan ng barangay kasi nga mayroon ako ng ambulansya para hindi mahirapan si manager sa biyahe. So wala tayong magamit sa sasakyan, kaya obligado tayo ng mga ambulansya. So sa part na to, mabuti na lang nandiyan si Boss Oliver. So shoutout kay Boss Oliver kasi siya yung driver ng ambulansya. So siya yung driver ng ambulansya na talagang matagang tumulong sa atin para maiuwi si manager. So mapapansin nyo, maaga pa yan. Actually alas 8 pa lang ng umaga yan. So sakto nagkakape siya. Ayan, so sasakay natin yung bed para sa ambulansya. So hindi kasi pwedeng na walang bed kasi hirap siyang umupo. So makakaupo siya, kaya lang yung biyahe na wala Maynila hanggang Cavite. Medyo malayo yan, mga ngawit siya. So napag-desisyon na namin na dali na lang yung higa ng ambulansya. Ayan, so pinasok na nga niya. Ayan. At pwede nang umalis yung grupo pupuntang ospital. At dito, ayan na nga. Diyain na kami ang ospital ng Maynila. Ayan, si Boss Oliver. Shoutout sa'yo, boss. Ayan. Mabilis ang takbo ng ambulansya kasi kailangan umabot kami bago malanghalian. Kailangan yung papers niya maayos kasi kung hindi maayos, abutin kami ng kinabukasan na abutan kami ng cut-off ng pag-release ng patient. So dahil medyo malayo yung panggagalingan natin, kaya talagang makataw yung driver natin. So ayan, binabaybay natin yung haba ng kalsada. So kailangan doble ingat, pero talagang magaling yung driver ng ambulansya. Diyan ako bumili kay Boss Oliver. Talagang galing, ibang klase talaga pag driver ng ambulansya. So shoutout sa'yo, boss.
pala sa lobby. Doon sa lobby. Pwede ka naman mag-park doon. Ayun po, tawag dito. Pwede na umuwi. Ito po yung reseta. Tapos kapag hindi kayo naintindihan, dito naman sa likod. Sa likod. Nakalagay siya. Patient discharge instructions. Tapos ang follow-up nyo po after 2 weeks, May 8 sa OPD. Alam niyo na OPD? Sa lumang building. Sa lumang building. Oo, kay Dr. Humagdaw po. Papalista kayo 8 a.m. Andyan yung ano niya. Nakasulat naman dito. Papalista kayo 8 a.m. pero ang follow-up po alauna pa. Pero yung kung sinong mauna sa alauna, depende pa yun kung madaming pasyente sa umaga. Pero kasi inuuna yung mga bago kumpara sa follow-up. Kasi follow-up mabilis lang. Okay po. Tapos yun nga, first come first serve. Una kayong palista, una kayong matatawag. Tapos po may mga pinapagawa pang results ay test. Pero explain ko din naman. Doon muna tayo sa reseta. Una po, losartan, pang high blood to. Inom po isang tableta, isang beses kada araw sa umaga. Kaya sa umaga kasi doon pinakamaganda yung action ng gamot, kumbaga. Pangalawa po, glycerin solution, yung galon. Meron nabibili na to na galon. Ang gagawin dito, ihalo nyo yung 30 ml. Bili na lang kayo, meron naman siguro kayo yung sa paracetamol na syrup. Napantakan lang, gano'n. Basta 30 ml nun. 30 ml. Oo, ihalo nyo sa 30 ml na juice, kahit anong juice to. Pwede nga sa tubig, pero mas masarap kasi pag juice. Juice na katulad ng mga... Pineapple juice, apple juice, mango juice. Kaya bahala kahit anong juice. Basta... Wag yung powder. Pwede naman. Pwede yung powder. Oo. Kasi para mas masarap. Kasi pag tubig lang, hindi masyado masarap. Itong ano? Opo, 30 ml ng 30 ml na juice, 3 beses kada araw. So, kasabay ng kain. Kunyari, almusal, ito, nakalian ito. Oo. Tapos, number 3 po, atorvastatin. Statin siya. So, para sa cholesterol. Mabababa ng cholesterol. Ito, pinakamagandang aksyon nitong gamot na to sa gabi. Isang tableta, isang beses kada araw sa gabi. Okay po. Tapos, number 4, carvedilol para sa puso to. Inom ng isang tableta kada 12 oras araw-araw. Ibig sabihin, twice a day po. Isa sa umaga, isa sa gabi. Walang problema magsabay ang kahit anong gamot dito. Basta mainom, yun po yung mahalaga. Kasi maintenance to. So, may naiintindihan? Ito sunod. Ito yung pinapagawa kasi hindi yata napagawa dito. 2D echo with Doppler studies. Sa puso din po yun. To-check kung kamusta pa yung pag-pump ng puso sa dugo. Yan. Tapos ito last, fasting blood sugar at lipid profile.
So, ito, magpa-fasting kayo dito, ma'am, at least 10 hours. Pero, 10 hours. Kasi, 10 hours ang ano niya. sabay na yon 10 hours, yung fasting sugar, tsaka lipid profile. Hindi, ano yung ibig sabihin ng fasting na yun? Hindi siya kakain. Hindi kakain, walang tubig, walang pagkain. Gabi yan. Mas magandang gabi mag-fasting kasi mahirap mag-fasting. Ito, i-inquire 10 nyo muna. hours yan, 10 hours. Inquire nyo muna kung saan kayo papagawa ng test. Tapos, kasi minsan kasi, pag fasting, sila nag-schedule. Kunyari, alas 8. So, kung alas 8 yung sinabi nilang schedule, alas 10 ng gabi, wala na kayong inumin na tubig, walang inumin na pagkain. Intindihan ko. Ano to? Kailangan mapagawa namin kagad sa labas. Hindi naman, sir. Basta, may dala kayong resulta pag follow up nyo sa May 8. So, dito yan. Pwedeng dito, pwede sa labas. Pwedeng sa labas. Oo, kasi may request naman kayo. Basta yung resulta Basta nito, mapagawa nyo. mapagawa bago Oo, mag-May 8. bago Pati mag-May ito. Opo, kung kaya, ganun. Usually mga magkano ito dahil ko na. Hindi ko lang din sure. Kasi walang dito nga kasi dito. Kaso ang haba ng pila kasi syempre madami yung gusto makalimutan. Opo. Ayun. Okay. May tanong pa kayo. Ito yung clinical abstract nyo, legal document to. Ito na yun, parang... Pero iba pa to sa med certificate. Ang med certificate nakukuha sa 9th floor. 9th floor. Oo. Kailan pwedeng kunin yun? Ang alam ko ay 1 week after ma-discharge. So, pagbalik Kasi, na lang. oo. Pagbalik na lang Pwede. pwede. May tanong pa kayo? Okay, naintindihan yung gaano maintenance. Na-record. Ay, pag hindi nyo naintindihan, nandito ulit yan. Sa dito. last page. Patient discharge. Okay na. Diba? Okay. So, bababa na kami o... Susunduin nung ihahatid kayo naka-wheelchair nung... Sige. Thank you. Sige, salamat. Ano masasabi mo?